Good afternoon, sir. Pwede po ba kami mag-conduct ng about sa bilib? Magtatanong po kami. Bala po niya sa mga paniniwala niyo about sa culture niyo dito. About yun eh. Yung ano nyo, yung interview nyo, yung gusto nyo itanong, yung tungkol po sa tradition po ng isang tribal, isang tribo. Yung mga, ano nyo, yung mga beliefs niyo dito dati na about sa religious beliefs lang ng mga community. Tungkol naman po sa religion and sa pag-anak po. Okay, Basahin ko na lang. paano sarili mo? Ito po lahat ng question po namin. Sa English po, itatagalog na lang po namin. Ito po. Can you tell me about yourself and your role or possession with your community? Parang may tribe po ba kayo na parang ano po? Yung... Ano tawag din? Galing po sa isla ng Cuyo, may mga tradition po. Opo. Yung tradition po nung Cuyonin, para doon sa amin, so pinagmulan po namin na galing din po sa mga ninuno na sa kanilang mga ginagawa. So yung tradition po nung original na Cuyonin, like for example yung about sa so marami kasi depende po sa sitwasyon eh. Sa sitwasyon, mayroong sitwasyon tungkol sa anak buhay, mayroong sitwasyon tungkol sa relihiyon, may sitwasyon tungkol po sa mga paggawa ng bahay. Depende po sa sa sitwasyon ng nais na ipinapairal ng trading po yun. So ang tanong po ninyo dyan ay tungkol po sa sitwasyon ng Ito po yung unang tanong po. Can you tell me about yourself and your role or position within your community? Pwede mo po yung ipakilala po muna po yung sarili niyo, tapos ano po yung role niyo po sa community po ninyo bilang isang community po? Para po sa ano yan? Sa ano po namin? Activity po namin sa religious experiences and spirituality. Sa subject po namin sa faith. So ako pala so introduce ko muna yung sarili ko para at least magkakaroon kayo ng magandang report po. Ay, re-report po niya. Ano po? Ano lang po namin sa Google kasi i-upload lang po namin. So ako si Tony. So yung pagkatao ko ay isang leader po ng simbahan po. Simbahan po ng simbahang Katoliko na para sa lahat na naniniwala kay Jesus. So meaning, kapag ikaw ay naniniwala kay Kristo, isang pangkalahatang pananampalataya, alam mo na yun, kapag pangkalahatang pananampalataya, ibig sabihin, ikaw ay Kristiyano. So wala namang kinaiba bilang tradisyon kung hindi yung pinagmulan na itinuturo na mula doon sa unang ninuno ay wala namang nabago kung hindi pinagpapatuloy. Kung ano yung katotohanan na ginagawa ng mga ninuno tungkol po sa paniniwala ay wala namang pinagbago. Isang ori ng pananampalataya sa amin po na mga Katoliko, yung isang paglalagay ng isang sabihin po natin o rebolto o statwa, hindi po yan isang nangangahulugan na ikaw ay magkakaroon ka ng pagsasamba sa kanya.
Hindi po yun. Kung hindi, inilalagay po iyan bilang huwaran na sundin kung ano ang kanyang ginawa. Hindi po siya sinasabi na siya ay sasambahin. Kung hindi, inilalagay po dyan para sundin yung kanyang ginagawa. Wala namang pinagbago noon at saka ngayon. So sa atin naman mga Pilipino, pinaniniwalaan po natin na yung pambansang bayani na inilalagay na para kilalanin ng lahat ng Pilipino ay si Jose Rizal. Kaparehas po yun. Kaparehas po yan. Yung mga nilalagay dyan, isang tao na mayroong paniniwala at pananampalataya, kaya sila ay kinasiyahan o pinagkalooban ng Diyos na sila ay karapat-dapat na maging huwaran. Kaya inilalagay ko sila dyan para sundin, hindi para sambahin. So, second question po, how long have you lived in this community or practiced the Koyunon traditional beliefs po? Gaano na po kayo katagal po sa community at gaano po katagal yung pagpapractice niyo po yung mga tradition po ng mga Koyunon po? So, simula nung ako ay ipinanganak, so naririnig ko na po iyan. Hindi naman po iyan pinag-aaralan ng tao na bagong ipinapanganak, kung hindi ipinapakilala ng mga ninuno na itong tradisyon ng itong mga Koyunin ay hindi po nangangahulugan. Kasi ang tradisyon po ng Koyunin, kapag nakita yung isang uri ng isang gawain, halimbawa katulad ng pagtatayo ng tahanan. So sa pagtayo mo ng tahanan, titingnan mo yung isang uri na kapag ikaw ay nagtayo ng tahanan na ilalagay mo para hindi ka maghirap. Para hindi ka maghirap. Kung hindi ang pagtayo ng tahanan ay inilalagay para ikaw ay mayroon kang magandang tahan na hindi ka maghihirap sa hanap buhay. At nandoon na po yung isang tradisyon na ang buwan na dapat itayo. Kung kailan ka dapat magtayo ng tahanan para sa iyong bahay o tahanan mo. Halimbawa, kunwari, nagpapatayo ka ng bahay, tag-init o buwan ng March. So fire yan. Yan ganun po yung pagtayo ng tahanan. Halimbawa lang naman, gusto mong magtayo ng tahanan para magkaroon ka ng magandang hanap buhay, mayroon kang nais gusto mo marami kang kaibigan, gusto mo marami ang pupunta sa inyo, is the buwan of December. December po, mga ganun po yun. Isang uri ng tradisyon ng Koyunin yan. So, para sa akin, yung tradisyon na yan ay hindi po pinag-aaralan, hindi po tinuturo, kung hindi tinitingnan sa sitwasyon ng kalakaran ng daigdig. Pangatlong tanong po, maaari niyo po bang i-describe or ipaliwanag po sa amin yung spiritual belief niyo po o tradition po na ginagawa niyo mga Koyunin? Spiritual belief Opo, yung na pinaniniwalaan Opo, ng yung mga Koyunin. Opo, yung So, ang Koyunin naman sa spiritual belief, wala namang ikinakahigit po doon. Kung hindi equal po sa isang tao na Koyunin, na kapag siya ay may pananampalataya, yung spiritual belief para sa kanya, yung naniniwala siya na hindi niya nakikita yung ng kanyang dalawang mata, doon po pinaniniwalaan. Katulad ng spiritual belief, alam mo may hangin, pero hindi mo nakikita yung hangin, hindi mo nahahawakan.
So, naniniwala ka na may hangin. So, hindi nakikita ng mata, hindi mo nahahawakan, pero naniniwala ka na mayroong hangin. Spiritual belief po yun. Ganun po yun. Mayroon namang spiritual belief na dumadalangin ka, so naniniwala ka na ang Diyos ay makakatulong sa iyo na kapag humingi ka ng gusto mo sa buhay, halimbawa ang hinihingi mo ay isang magandang buhay, hindi mo ngayon matatanggap, pero spiritual belief na matatanggap mo po yun. Hindi mo lang minamadali. Meron po ba kayong tradition po dito na sa mga koyunin po na sineselebrate nyo po na connected po sa mga religion nyo po or sa mga traditional beliefs po na pinapalihan? Yung mga sineselebrate nyo po, ganun. Hindi po yun traditional na isang pag-celebrate ng isang tribal na kuyunin, kung hindi ayon sa patron na yung ginagawa nyo po. Na ginagawa, ayon po sa patron na inilalagay po namin bilang isang dapat sundan. Ang patron po na yun na nilagay po namin na yung uri ng pagkatao niya noong siya ay nabubuhay, ganun po yung kanyang uri na ginagawa. Kaya inilalagay po namin yun, ginagawa po namin para ipakilala na ang taong ito, habang siya ay nabubuhay, ganito ang kanyang ginagawa. Ganun po yun. Yun po yung patron po. Paano nyo po yun ginagawa po? Or paano nyo po? Paano nyo po naiitinatalaga bilang isang ori na dapat puwaran? Paano nyo po celebrate? Paano nyo po or ginagawa or something? Okay. Paano idinidiwang yung kanyang mga ginagawa? Na habang siya po ay sa tradisyon ng mga kunin bilang isang huwaran. So, ang pagdiwang po niyan ganito, halimbawa, yung patron, kasi sa amin po sa isla, sa amin sa Koyo, yung patron namin po doon na pinagdidiriwang ay ang Saint Agustin. So si Saint Agustin ay pinagdidiwang po namin, ginaganap ng mga kuyunin bilang pagsayaw ng ati-atihan. Tapos ipinapalabas, isinasakulo na ang taong ito ay mayroong magandang gawain at ang awitin sa pamamagitan din po ng isang paghingi ng tulong. Halimbawa, kunwari, simple lang, sa salitang kuyunin, sa awit na kuyunin, tawan kami paray, amang San Agustin, ganun po yung pagkaawit kasi may meaning, may kahulugan, hindi po ginagawa na walang kahulugan. Kaya yung patron namin doon sa pinagmulan talaga namin ay spiritual belief na ang taong ito ay kinasiyahan ng Diyos. Dagdag lang po na tanong, may mga ritual po ba kayo or ceremonies po na tradition nyo na po na ginagawa? Yun na po ba yun? Meron. Yung ritual na ginagawa ng tradition para doon, yung kanyang ginawa nang siya ay nabubuhay sa pamamagitan po yung kanyang mga gawain. Kaya doon po ang ritual, pinapakilala, pinapakita, katulad nung kay Jesus, kay Jesus. Si Jesus, yung siya po ay nabubuhay pa sa mundo, yung kanyang ginawa na ritual, siya po ay nangangaral sa bundok ng Sinai, sa lawa ng Tiberias. So, meaning, mayroong Sermon of the Plain, mayroong Sermon of the Mount. Kaya mula doon sa bundok, hinila ni Jesus
Kaya yung ritual na Sermon of the Plain and Sermon of the Mount ay pinapakilala na si Jesus ay nagkatawang tao at nakiisa bilang tao, naranasan niya yung buhay ng tao. Sa kabila ng banda, sa pagmamahal sa tao, hindi siya pinaniwalaan ng mga tao. Kaya ang nangyari kay Jesus, sinasabi niya na patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, ngunit si Jesus ay sa habag, sa laki ng habag, sa laki ng pagmamahal niya sa tao, inialay niya. Alang-alang sa lahat. Hindi sa pinili. Alang-alang sa lahat. Katulad din po yun ng mga patron na nilalagay namin para sundan yung kanyang ginawa. Kayong mga kuyonin po ba, may ginagawa din po ba kayong ritual po? Yung ngayon po sa yung kayo mismo po mga kuyonin po, yung ritual, may ginagawa din po ba kayong gano'n? Wala. According to balance lang sa patron. Wala po kaming ginagawa katulad ng ibang tribal na minsan pag totoong tribal talaga yung suot na damit ikinababahagi ko doon sa uri ng pagkatao. Bali, spiritual na mga leader o matatanda at ano pong mga ginagampanan nila sa ano na po? Pakiulit po ang tanong. Sino ang itinuturing na spiritual na mga leader o matatanda at anong mga papel ang ginagampanan nila? So sa tradisyon po ng Kuyonin, bilang mga matatanda na itinuturing na namamahala, wala pong tradisyon ang Kuyonin na gano'n. Kung hindi, ayon din po sa kanyang uri ng pananampalataya. Wala po kaming ini-endorso na isang tao na ito po ay talagang ganito yung uri ng pagkatao, tribal na Kuyonin, ganito po yung kanyang uri, dapat huwaran siya, hindi po. Wala po. Sige. Another question po. Paano ipinapaliwanag ng mga paniniwalang ito ang mga natural na pangyayari, kalusugan, karamdaman at mga pangyayari sa buhay tulad ng kapanganakan? Magandang tanong. Ito ba? Paano po yung mga paniniwala nyo o paano po yung mga paniniwala nyo yun po yung mga paano po na ipapaliwanag na itong mga natural na pangyari o kalusugan, karamdaman nangyari tulad ng sa paniniwala ng kapanganakan, hindi po gumaganap ang Kuyonin tungkol sa tradisyon ng ganun. Wala po. Sa paniniwala niyo na lang po mga kuya, paano niyo po mapapaliwanag yung ganun po yung karamdaman o yung pagkamatayan or pagkabuhay po, yung mga ganung pangyayari po? Yung karamdaman sa tradisyon ng Kuyonin, wala naman ang tradisyon ng Kuyonin tungkol sa isang uri ng karamdaman. Kunwari, sinasabi po namin na ikaw ay may lagnat o sabihin natin trangkaso. So, ang sakit na yun, hindi po ginagawang tradisyon ng Kuyonin na ikaw ay nagkasakit dahil sa ginawa mo yun. Pero minsan ang mga nakakatanda, sinasabi po nila, kapag ikaw ay maliligo sa umaga, so huwag kang maglantad ng katakot-takot sa init sa labasan. Baka ikaw ay mapasma. Hindi po yung tradisyon. Kung hindi isang pag-iingat sa katawan. Po yun. Hindi po yung tradisyon. Kung hindi isang pag-iingat sa katawan, kunwari, naligo ka nga, bago pagkatapos mo maligo, naligo ka ng alas 10, alas 11, alas 12, nandiyan ka sa kalagitnaan, magkakasakit ka niyan.
Hindi po yung sinasabing isang tradisyon na magkakasakit ka, hindi po, pag-iingat. Okay, another question po. So, sa spiritual belief nyo po, paano po nakikilala base sa spiritual belief nyo po ang kulturang Kuyunin? Yung pinaniniwalaan po namin na kulturang Kuyunin sa pananampalataya, ganun po yun, no? Opo, spiritual belief. So yung pananampalataya na pinaniniwalaan po namin na mga Kuyunin, dahil din po nga po doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. So, ang Kuyunin, hindi naman po gumawa ng sarili niyang kultura na paniniwalaan mo na hindi nakabase doon sa ginawa ng Diyos. Kung hindi ang Kuyunin ay naniniwala kahit na kami ay mga tribong Kuyunin, pero yung pinaniniwalaan po namin ng spiritual belief ay nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. So, number 1, yung pinaniniwalaan po namin, kapag ikaw ay manalangin ng galing sa puso, totoo na si Jesus ay anak ng Diyos na nagkatawang tao, kapag ikaw ay maniwala sa Kanya, ikaw ay magkakaroon ng biyaya na magmumula sa Kanya. Kasi pangako niya yan. Pangako niya yan. Sapagkat sinabi niya na bibigyan ko kayo ng gagabay sa inyo kahit man saan kayo pumunta. Yun ang spiritual belief namin na pinangako ng Diyos. Nabibigyan ko kayo ng gabay na magagamit nyo kahit saan kayo pumunta. Alam mo kung ano po yun? Yung pinangako ng Diyos na spiritual belief na gagabay sa bawat isa. Yung espiritu po natin. Espiritu. Yung espiritu ay isang hindi mo makita. Pero naniniwala ka. Yung talino mo galing sa Diyos, galing sa espiritu. Yun ang spiritual belief po namin. So, yung pangalawang tanong po ay sa paanong paraan nakakatulong ang mga spiritual belief nyo po sa pagpapanatili ng kultura at tradisyon ng mga Kuyunin? Okay. Yung pagpapanatili ng kultura na isang gawain ng bilang Kuyunin, so yung mga utos na dapat ipinapagawa. So yung mga utos na yan, binabanggit po doon na panatilihin mo na huwag mong gawin. Sinasabi niya na, so huwag kang gumawa ng masama, huwag mong pagkainggitan ang kapwa ng tao, utos po yan. Huwag kang magnakaw, huwag kang papatay. Yan po ay pinapanatili ng isang Kuyunin na dapat pag-ingatan, kasi kapag nagawa ang isang uri ng isang pagpapanatili ng iyong pananampalataya na mayroon kang kinatatakutan, nandoon po yun. Pero kung hindi mo pinaniniwalaan, gumagawa lang ng kung ano-ano, wala lang yung doon, parang ordinaryo, so walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Another question. Number 3, para malaman lang natin. Okay, another question po is, gaano kahalaga para sa mga nakababatang henerasyon na matutuhan at isabuhay ang mga paniniwalang ito? So, sige po.
gaano kahalaga? Opo. Sapagkat napakahalaga po para sa amin ng mga tradisyon. Kasi una, yung dapat ipagsalin sa mga maliliit, sa mga bagong po pinapanganak. Kasi kapag ang tao ay matured na, so meaning, naiintindihan na ng isang taong matured yung dapat gawin. So, pinapahalagahan po namin para maisalin sa mga bagong, mga maliliit, naiintindihan po nila. Katulad ng isang paghingi ng gabay sa Diyos, isang paglapit ng mga bata sa nakakatanda. So, paglapit ng bata sa nakakatanda, ang binabanggit po, isang pananatili na isang ori na pinapahalaga na sinasalin, babanggitin po ng nakakatanda sa naglalapit na mga bata, sinasabi po, pagpalain ka ng Panginoon. So, isinasalin po yun. So, hindi po binabanggit yung pagpalain ka ni Santiago, pagpalain ka ni Juan, pagpalain ka ni Pedro, kung hindi, pagpalain ka ng Panginoon. Last question po. Mayroon bang mga tiyak na pagpapahalaga o aral na itinuturo sa pamamagitan ng mga espiritual na kasanayan na mahalaga sa pagiging kuyunan? Yes! Meron. So, ganito po. Yung pinapahalagahan, pakiulit nga, medyo hindi ko gaanong nakuha yung tanong mo, pero naintindihan ko. Mayroon bang mga tiyak na pagpapahalaga? Tiyak. Opo, na pagpapahalaga o aral na itinuturo sa pamamagitan ng mga espiritual na kasanayan na mahalaga sa pagiging kuyunan? Yes, meron. Kasi ang tiyak na pagpapahalaga sa pagpapanatili ng pananampalataya, so, isang pagsasalin nga. Po, binabanggit ko po kanina, isang pagsasalin na ibinibigay mo sa kanya katulad ng sa loob po ng tahanan na pag pinapahalagahan mo sa loob ng tahanan, bago magsimula magkain, ano bang ginagawa? So sa tradisyon po ng kuyunin, bago magsimula ng pagkain, iikot kayo sa loob ng tahanan, sa loob ng inyong hapagkainan, mananalangin po doon. Yun po ipinapahalagahan na hindi po sinasaula, kung hindi isinasalin, sapagkat naniniwala kami na ang pagkain na kinakain po namin ay hindi galing sa aming kalooban. Galing sa aming bisig at lakas, ngunit ang lahat ng iyan ay galing sa Diyos, sapagkat pag itinani mo yung isang uri ng pagkain, ang may gawa niyan ang Diyos na. Sapagkat kukuha siya ng taba sa ginawa ng Diyos. Yun po ang tradisyon ng kuyunin na hindi namin kinakalimutan at tiyak na pinapalahagan po namin yan. Alam ko po, kahit hindi po kuyunin, lahat ng tao nandoon po nakabase. Next question. Sa iyong palagay, ano ang kahalagahan ng pagpapanatiling buhay ng mga espiritual na paniniwalang ito para sa hinaharap at sa susunod na henerasyon? Yes! Alam mo, gaganda ng tanong nyo. Saan ba galing yung mga tanong nyo na yan? Sa instructor po. Sa teacher po. Binigay niya lang po para So, yung hindi po ulitin mo na sa iyong Sa palagay. iyong palagay, So, ibig sabihin yun, kathang isip. Hindi po namin Para po sa kinakathang isip yun, ha? Palagay kasi kathang isip yan, galing sa iyong isip. O, okay, kaya nga tinatanong ko sa inyo, saan galing yan? ano ang kahalagahan ng pagpapanatiling buhay
ng mga espiritual na paniniwalang ito para sa hinaharap at sa mga susunod na henerasyon. Yung pagpapahalaga ng pananatiling buhay ng espiritual ay ginagamit po iyan para mapanatili yung kahalaga ng espiritual na hanggang kailan ay magkakaroon ng biyaya sa tao, ayon din sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, sapagkat ang salitang paniniwala o pananampalataya o hindi po isang palagay. Wala po doon ang palagay, kung hindi isang totoo na pinaniniwalaan mo. Kung ano ang nangyari sa iyong buhay, na ikaw ay nagkakaroon ng lakas, na ikaw ay nagkakaroon ng talino, ikaw ay nagkakaroon ng tawag po, yung kaisipan, hindi po namin pinapalagay na iyan po ay isang katha, kung hindi iyan po ay totoong espiritu o lakas ng bisig na nanggaling po doon sa Diyos. Like for example, ang katawan po natin, physical nating katawan, pwede tayong patabain ng ating nanay at tatay sa loob pa lang ng sa loob pa lang ng sinapupunan ng ating ina. Kaya po nating patabain. Pero yung nagbigay ng buhay ng bata doon sa loob, sino? Ang Diyos. Kaya mayroon pong pagitan ang laman at ang espiritu. Kaya nga tayo humahantong sa isang gawain na mayroong pananampalataya dahil yung buhay po natin ay hindi ang ating nanay at tatay ang nagbigay. Oo, ginawa tayo. Pero yung nagbigay ng ating buhay, siya. Kaya nga kinasiyahan po ang tao na magkaroon po ng isang uri ng katotohanan sa isang pananampalataya na mayroong pagmamahal sa isa't isa. Kaya nandoon po yung pinapanatili na isang pananampalataya magpakailanman na huwag ihiwalay ang Diyos sa iyong espiritu. Nandiyan po sa katawan po natin. Kaya nga minsan, totoo, maniwala kayo o hindi, tayong lahat ay hahantong sa kamatayan. Sinong hindi naniniwala na tayo ay hindi mamamatay? Mamatay tayo? May hangganan? May hangganan. So yung hangganan po natin nandoon. Sapagkat yung tiyak na pananampalataya mo ay mayroon kang patutunguhan sa kabila na dapat panatilihin. Next question po, paano po ginagalang o sinusuportahan po ng mga nasa gobyerno ang inyong mga paniniwala po? Kasi sinusuportahan po ng gobyerno, hindi po kami ang sumusuporta sa gobyerno. Paano po ginagawang suportahan ng mga sa labas po ay yung sa gobyerno po yung mga paniniwala o nasa activities? Kasi po, ang gobyerno ay nagbibigay po ng isang gawain na pinaniniwalaan, kasi ang gobyerno po ay hindi po ginawa ng tao. Maniwala po kayo na hindi ginawa ng tao. Ang gobyerno po ay ginawa ng Diyos na nagkatawang tao, at sinusuportahan ang gobyerno ng isang mananampalataya. Kaya ang gobyerno ay naka-base hindi po sa layunin ng gobyerno, kung hindi sa layunin ng Bible. Nandoon po nakalagay po doon. Kaya yung gobyerno ay sumusuporta sa pananampalataya, binibigyan po ng mga pamamahinga kapag mayroong trabaho, sapagkat napakahalaga po ang mga oras na yon. Katulad ng
sabihin po, Biyernes Santo. So, si Jesus, kaya nandiyan po nakabase po sa gobyerno. Kaya ang gobyerno ay binibigyan ng kahalagahan ang araw na yon sapagkat nung si Jesus ay hahagupitin, so isinumbong sa gobyerno. Ang gobernador po doon sino? Si Poncio Pilato. Sino yung sinakdal nila doon kay Gobernador Poncio Pilato? Si Jesus. Kaya, yung gobyerno, nung araw na yon na kasinungalingan, gawa ng mga Sanhedrin, gawa ng mga sundalo, na isinumbong nila doon na mayroong kamalian. Kaya, ito, dumating sa punto na yung katotohanan, si Poncio Pilato naghugas pa. Sabi niya, wala akong nakitang kasalanan sa taong ito. Kaya ang gobyerno sumusuporta po doon. Paano po kaya namin masusuportahan yung pagsupreserba ng mga paniniwala niyo pong mga kuya, kaming mga tagalabas po o yun po? So ganito po. Yan. Para po kayo makuha po ninyo yung kahalagahan ng isang paniniwala na may katotohanan na hindi po katahang isip dahil sa sinakulo na ginawa ni Jesus, yung kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay ay pinatunayan ng mga tao na pinili niya noong una na kinasiyahan niya na magiging alagad niya. Kaya ang salitang alagad, isang estudyante katulad sa inyo. Pag binanggit pong apostol, malaya ka na magpahayag. Kasi tapos ka na bilang alagad. Pag alagad ka, isa kang estudyante, tinuturuan ka pa na ganito po yung dapat mong gawin. Kapag nakatapos ka na ng iyong pag-aaral, ang tawag sa iyo ay isang tagapagpahayag na ng salita ng Diyos. So sa atin naman ng mga tao, marami ang tawag sa isang taong nagpapahayag sa salita ng Diyos. Marami ng uri ng tao. Pero noong una, iisa, ang tawag po doon ay isang saserdote o sa madaling salita sa atin ng mga Kristiyano o isang pari. Yun po. Ganun po yun. Next question po. Meron ka po bang nais sabihin para ma-maintain po yung mga paniniwala or spiritual beliefs? Isang gustong sabihin na isang uri na pananalita. O kahit ano lang po. Ano po yung gusto niyo pong sabihin po? Okay. Ganito po yan. Para ho maging maliwanag po sa inyong kaisipan, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay isang tanda na ang tao ay muli niya ring binuhay. Sapagkat ang tao noon sa pagsakdal sa kanya ay mga salitang hindi po karapat-dapat. Ngunit hinango, kahit mali, hinango, binago, at ang kanyang muling pagkabuhay ay isang tanda ng isang uri na pananampalataya na si Jesus ay nananatili sa bawat isa sa atin. Next question po. Ano po yung mga hamon or challenges na kinakaharap mo po sa pagpapanatili at pagpasa ng mga spiritual na paniniwala dito ngayon? So yung mga challenges na dapat pangalagahan ng isang tao, yung isang uri ng pagsamba sa kanya, isang uri ng pagpaniniwala sa kanya. Challenge yun, maniwala ka. Subukan mo ako. Kung hindi ko bubuksan ang bintana ng kalangitan na ibubuhos ko sa iyo ang mga biyaya. Isang challenge yun. Huwag kang mag-alinlangan, lumapit ka sa akin, subukan mo ako, challenge mo ako, lapitan mo ako, bibigyan kita ng kaginhawaan. Sa pagpapasa niyo po ngayon ng mga sa pagpapasa niyo po ngayon sa mga gagong kabataan po, sa mga kabataan niyo, sa pagpapasa niyo po ng mga paniniwala niyo po, ano po yung mga problema or hamon na kinakaharap niyo po sa pagpapasa or pag-maintain ng mga ano? So minsan, ang mga kabataan kasi sa ngayong sitwasyon, kaya nga kami
pinapanatili po namin na dapat buhayin nga kasi katulad ng ginagamit natin ngayon ng mga gadget na po. Yung cellphone hindi maiwanan. Yung cellphone laging binibitbit. Pero yung Bible naiiwan. Yung cellphone laging bago, yung Bible nagiging luma. Pero kung tutusin po natin, ang Bible noon hanggang ngayon, puro bago, walang luma. Kaya pinapanatili po namin para i-challenge po sa mga kabataan na yung Bible, yung salita ng Diyos, ay gamitin ng tama, pero napakarami na po ang lumalabas na Bible ngayon. Yung original na teksto ng original na Greek na pinagsalin po ng mga dalubhasa Greek, Hebrew ay sinalin po ni iba po sa salitang Tagalog. Kaya nagkakaroon po ng hindi po nagiging tama yung pagkakalimbag kasi iba-iba na din po ang nagsasalin nun. Pero kung babalikan mo ang konteksto ng original na Greek na salita na nagmumula doon sa pinagmulan na ginawa, walang mali. Ngayon, maraming mali sa Bible na binabasa. Minsan, nagkakakontradict na po. Ang tanong, saan kaya nanggaling po yon? Siguro po sa nagkakaroon na po sa pagsasalin po ng iba't ibang lahi po. Na iba't pang lingwahe po. Kasi Yes, doon yan. Katulad sa amin, may Bible na ko yun hindi nyo maintindihan. Katulad din sa inyo kung anong lingwahe nyo. Either na mayroong mga Bible na salita tungkol din po sa salita ninyo na hindi rin po namin maintindihan. Pero kung babalikan mo nga katulad binabanggit ko, kung babalikan yung original na konteksto ng Bible, galing sa Hebrew, sa Grego, walang mali. Next question po. Paano po nakaka-apekto ang modernong relihiyon sa inyong paniniwala o gawin? Paano nakaka-apekto yung mga bagong yung mga relihiyon bagong po ngayon. Relihiyon. Paano po sila nakaka-apekto sa mga sinaunang paniniwala nyo po or mga beliefs na meron po kayo? Hindi po nagiging bago noon at hanggang ngayon. Nananatiling sariwa po yan. Pero nakagkaroon niya ng epekto dahil sa iba't iba na din po nung ginagawa ng mga tao. Gawa ng tao yun. Yung mga bagong tatag na mga ginagawa, hindi po gawa ng Diyos. Gawa ng tao, according din po sa Bible. Paano po yun yung mga yun po? Yung mga bagong ng tao po ngayon. Paano po siya nakaka-apekto sa beliefs niyo po, sa mga dating paniniwala niyo na po na ginagawa po? Yung mga bagong relihiyon po na tinatayo ngayon ng mga tao po. So, dapat irespeto. Sa akin yan. Sa akin yan. Wag mong siraan. Wag mong ipagmaliit. Kung hindi, ayon din po. Kasi sa kanya yun, totoo din yun. Tama rin yun. Kaya yung kung ano man yan ang kanyang kinakaaniban o pinaniniwalaan, dapat irespeto. At irespeto. Next question. Okay. So, next question po. Ay, last na ba ito? Ay, last question po. Meron bang mga pagsisikap sa loob ng iyong komunidad na pangalagaan at itaguyod ang mga spiritual na tradisyong ito? Meron. Meron po. Ano po yung mga... Kasi po, ganito. Yung BEC, nandoon po sa Bible, sa ilalim. BEC, Basic Ecclesial Community. So, meaning para sa lahat. So, yung pagpapalaganap po namin ng BEC, Basic Ecclesial Community, na nililimbag by block to block. Halimbawa, kunwari, block 1, block 2, block 3. Yung block 1, block 2, block 3, halimbawa, kunwari, simple lang po.
ang sitio Matalangaw. Matalangaw po ito. So, inilimbag po ito sa Basic Ecclesial Community kasi community, no po, para sa lahat, no po. Kaya yung Basic Ecclesial Community ay nagkaroon ng isang paglilimbag dito sa Matalangaw. Halimbawa, Block 1, Block 2, Maagap, Block 3 kung saan-saan. Community din po, kaya binibase po namin na pinapanatili yung synodality, yung sama-samang pag-akyat, sama-samang paglapit kay Jesus. Kaya nandoon po, kaya yung synodality under sa Basic Ecclesial Community na binigay din po na ang tao dapat magkaisa sa paglapit sa ating Panginoong Jesus. Kaya pinapanatili po namin, ginagawa po namin, binigyan po namin ng isang pagpapahalaga na ang tinatawag po namin ay Kriska. Ang Kriska Kapitbahayan Community. Kaya ang Kriska Kapitbahayan, kayong magkakapitbahay ay magkaroon kayo ng isang one block na ecclesial community paglapit doon sa synodality papunta sa Diyos. Sa ganun, ano pong ginagawa niyo po doon sa... So, nananalangin po kami according sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Halimbawa, nagkakaroon po tayo ng Bible sharing, nagkakaroon po tayo ng isang pag-aaral sa salita ng Diyos. So, kung ano ang nakatat sa iyo, ipaliwanag mo. O sabihin po sa iyo, kung anong nakabigay ng aral sa iyo, ipaliwanag mo. Kasi halimbawa, kunwari, ikaw ang asin at ilaw. Ang asin, kapag nawala na po ng lasa, wala na itong halaga. Tinatapakan na lamang ng tao at itinatapon. So meaning, saan ka? Sa asin o sa ilaw? So ang ilaw, nagkakaroon ka ng kaliwanagan, nakakaintindi ka. So ang asin naman, mahalaga. Kasi kapag ikaw ay walang asin, sa bahay mo pa lang, pag nagluto ka, pag walang asin, walang lasa. Kaya doon, totoo po yan. Titingnan po natin sa Bible. Nandiyan po, pinapapili ang tao kung saan ka napunta, kung anong ori ang iyong pagkatao na nandoon sa isang pag-aaral sa isang community o isang pagbabible, sharing o study. Thank you.